Pasensya ka na, hindi ko kasi pwedeng ano eh, ayunan yung sabi mong ibon. Oo, nandiyan ako naman po. Sorry, Kasi, sorry. hindi, makikita mo, bonsai lover ako, nature lover ako. Barilin mo na lahat, huwag lang mga ibon. Payag ka ba, sir, yung apo mo wala na makikitang ibon, di ba? Pangit naman yan. Sorry. Okay, mga Airsoft, Sir Leonardo Mahusay of San Jose del Monte, Bulacan. Hello, sir. Hello po. Magandang araw. Sir. Okay, no? Bali si sir, mga Airsoft, no? So, yan. Nag-request ng Airsoft. Pang libang-libang. Pang regalo niya sa sarili niya. Okay naman yun, panlibang-libang. Meron lang ako isang kontra, yung pangregalo sa sarili. Okay. Pag regalo, ito meron lang ako advice sa inyo, sa mga kalalakihan ha. Nakita mo nang siguro, ang dami kong big bike, di ba? Hindi naman lahat yan nagagamit ko. Pero pangregalo ko sa sarili ko yan. Ibig ko sabihin, kasi sir, ikaw sa itsura mo, mukhang hardworking father ka naman, di ba? Kung minsang nare-regalo mo yung sarili mo, bigyan mo naman ng konsuelo yung sarili mo, di ba? Regaluhan mo yung sarili mo ng maayos. Ayun, ganun, yan lang ako, yun ang katwiran ko. Minsan, baga sir, ilang taon ka na sir? 42. 42. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Di ba? Ang katwiran kasi ganito mga ka-airsoft, no? Hindi ko mo baguhan ka, bibili ka ng mumurahin, ng mga budget meal. Tandaan nyo, pag bumili ka ng budget meal, sa una pa lang, budget meal na yung binili mo, hindi kayang pumutok, hindi kayang sumabay ng budget meal doon sa malulupit na unit. Pag budget meal, doon ka nag-focus sa budget meal, hindi ka na mangangarap ng ibang airsoft. Kasi bakit? Iisipin mo na lahat ng airsoft parang budget meal lang. Hindi ganun yun. No? Kaya meron tayo mga airsoft player na pro level na hanggang ngayon, 10 years, 15 years na, naglalaro pa rin. Kasi nung una pa lang na bumili sila, hindi sila naghanap ng budget meal. Okay, di ba? Hindi sila naghanap ng budget meal. Kung nung una pa lang naghanap ng budget meal, sa tingin niya 15 years maglalaro yon. Hindi na. Kasi ang budget meal maya-maya sira. Okay? Ang budget meal maya-maya sira. Malambot ang piyesa. Okay? Yun lang, payo ko lang sa mga kalalakihan dyan. Minsan ka lang bibili ng baril. Hindi everyday bumibili tayo ng baril. Yung minsan pagbili mo, bumili ka ng mahusay, bumili ka ng tama. Okay? Okay, unit ating ka-airsoft, the China version of the Glock John Wick. Okay? Wala naman nilabas dito sa Taiwan, sa China lang meron lumabas dito. Glock John Wick Combat Master nakalagay. Okay, then mga airsoft, this is not a fully licensed na unit ha. Ang China kasi magaling mangkopya, magaling, wala kasi ito. Bakit merong mga China version na nagagaya? Kasi sa China wala silang batas regarding copyright, regarding fair competition, di ba? So lahat pwede nilang gayahin, lahat pwede nilang i-imitate. Okay? Yan, baka akalain nyo como John Wick ka, como Combat Master is magandang klase or high-end. Hindi. Inimitate lang nila to. Okay? Wala talaga nito, kaya lang gumawa sila. Okay lang yon, no? So, itong unit na to is a Glock, plastic body, metal ang upper, metal ang internals. Okay? What is good and special about this? Wala akong masasabi. Okay, no? There's no good and special about this. This is just an ordinary unit na pwede ninyong laruin. Hindi siya repairable. Okay? Anyway, release the magazine. Press lang, sir. Okay. Kunin natin, sir, yung silicone oil. Siyempre, sir, kahit China siya, kailangan may proper maintenance para kahit pa paano, imbis na tatagal siya ng isang buwan, mapadalawang buwan man lang natin. Okay? Press the valve, then spray. Exage lang yung isang buwan, ha? Hindi ko naman sinasabi isang buwan lang tatagal. Maaring tumagal sa, meron nga rito, ito kanina yung nag-walk-in. Yung nag-walk-in kanina, ito, binili niya ng 2021. Hanggang ngayon gumagana. Ang problema lang rito, nagkaroon ng magazine leak. China rin to, ha? China rin to. Binili niya 2021. Biruin mo,
para mapatagal niya yung unit niya ng 5 years. Maingat siya. Di ba? 2021 eh. Ano na ngayon, sir? Ayan, binili niya. So, kanina, pumunta siya rito, trinade in niya ng Taiwan na. Okay, anyway, no? Ayun, spray tayo. Sir, dito ha. Kasi pag hindi ka nag-i-spray dito ng silicone oil, magkakalit yung magazine niya. Spray, then spray din dito sa baba, sir. Okay, dalawang i-sprayan sa magazine. Output valve, inlet valve. Okay? Kunin natin yung unit. Siglock. Pag hindi mo ini-sprayan yung ibabaw, normal na nauubos. Mga airsoft, ganyan ha. Ayan, ganito ha. Ito yung bago, ito yung luma. Hindi gano'n na-sprayan. Ayan, nauubos yung barrel sa ibabaw. Okay, ngayon, sprayan natin para ma-reduce natin yung wear and tear na pwede mangyari. Sprayan sa ibabaw. Kasi i-lock manually. Okay, isprayan natin dito sa nozzle. Dito sir, sa nozzle, sa itim. Okay. Then, wag hatakin to, bagkos, hatakin to pababa. Ay, pull back. Sabi nga, ayan o. Pag hinata ko to, bababa tong kusa. Okay, then rest. Okay. Siglock kasi, hindi tulad ng 1911 o 2011, meron siyang hammer dito. Siglock nasa loob. Okay? So, kuha tayo ng green gas, mga airsoft, no? Ang ginagamit sa mga ganitong unit, sa mga ordinary unit is 12 kg. Huwag pong gagamit ng 14 kg, huwag kang gagamit ng number 14. Mapapadali yung buhay ng unit. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Mga airsoft, even though China unit to, naka-upgrade to, naka-fine tuning, naka-trigger job, yun ang upgrade nito. Pero hindi siya naka-fix outer barrel, no? Okay, hindi siya naka-fix outer barrel, ha? Ang in-upgrade namin dito, fine tuning and trigger job lang. Ang tanong, big man, advisable bang i-fix outer barrel yan? Actually, mga airsoft, tatapatin ko kayo, hindi. Hindi siya advisable i-fix outer barrel kasi China lang siya. So, kung gusto ko kayong perahan, kung gusto ko kayong pagkakitaan, kaya ko kayong budulin sa fix outer barrel. Pero sasabihin ko sa inyo yung totoo, pag yung unit mo, China, pag yung unit mo, budget meal, wag mo nang i-fix outer barrel. Kasi, 10 beses masisira yung unit mo yung fix outer barrel, hindi pa. Ibig ko lang sabihin, isa lang yung fix outer barrel sa components niya sa loob. Maraming pwedeng masira. Pag ginastusan mo ng fix outer barrel to, at nasira yung ibang parts, mo yung fix outer barrel mo. Diba? Yung fix outer barrel, ini-invest yan sa mga unit na high-end, mid-class, sa mga unit na pang-compete. Okay? Mga airsoft, pasensya na. Sasabihin ko lang yung totoo. Ganun dito. Hindi utak tindero to. Okay? Hindi utak tindero, hindi utak negosyante, utak player ako. Okay? Sinasabi ko sa inyo yung totoo regarding dun sa unit. Kung gusto ko kayong perahan, sasabihin ko, tara, fix outer barrel natin yan. Kikita ako dun, di ba? Pero hindi ko sinasabing i-fix outer barrel to kasi hindi worth it. Pahiram ako ng AW na naka-fix. Sir, pwede ito. Yung kanina, yung 999 Taiwan, di ba? Sir, wag ka magbanggit ng presyo. Ma-detect ni FB. Sorry. Yung kanina Taiwan, 10999 yun. 10. Wala bang mute to? Sorry. Pakita ko lang sa inyo yung naka-fix outer barrel. Sige pa. Ito, fix outer, hindi ito, yung black pala. Ito, high-end version na ng Glock to, kaya Phoenix outer barrel namin. Ayan, mapapansin nyo. Hindi siya kumakalog. O, ayan ha. Hindi kumakalog yan ha. O, ayan o. Hindi kumakalog. Ito, ano to ha? High-end unit to. Naka-fix outer barrel. Ito, high-end unit din. Pero hindi pa na isa lang sa fix outer barrel. Ayan o. Pansin nyo yan ha. Ayan ha. Forward, reverse, kumakalog. Okay? Okay, hindi naka-upgrade to. Ito, naka-fix outer barrel. Kahit ano gawin mo, hindi kumakalog, oh. Naka-fix, na? Kaya yung unit mo, kung mid-class yung unit mo, kaya high-end yung unit mo, tapos kumakalog yung barrel mo, walang kwenta yung unit mo.
Di ba? Kahit yung unit mo, tigbe 20 mil, ito, walang 20 mil to. Wala. Hindi ganun kataas ang presyo nito, no? Yung unit mo, kahit tigta 20,000, kung kumakalog, hindi uubra rito yan. Dahil nakaka-upgrade to. Di ba? 10 times na mas durable itong unit na naka-upgrade versus sa unit na kayo na humusga mga karsa pa. Diretsa ang pananalita lang po yan. Walang halong bola yan. Okay? Look. Hindi ko alam kung paano ko i-interrupt tong live na to. Meron sinasabi si sir eh. May mic dito. Siguro sa gagawin ko. Yung 5 taon na i-trade in eh, di ba? Okay mga Karsop, no, siya nga pala, tumatanggap kami ng trade in, no? Tinatanggap ko na ngayon yung trade in. Bakit big man? Para ano yun? Kasi mga Karsop, no, yung tine-trade in nyo, katulad nito, pakita ko lang. Ito, ang may-ari nito, taga Olonga po. Binili niya sa amin to ng 2021. So, 5 years ago, ginamit niya. Hanggang ngayon, gumagana naman. So, nag-decide siya na mag-Taiwan unit na. Kasi yung una, makulit eh. Talagang China ang kinuha niya eh. Pero wala naman akong kaso. Wala namang kaso yun. Naalagaan naman niya eh. Actually, hanggang ngayon, pumuputok eh. 5 years unit, China po. Diba? Naalagaan niya. Ibig sabihin, maalaga yung tao, no? Pero bihira yun. Walang nangyayaring ganun. Actually, ang China unit, hindi ganun katagal ng buhay. Pero anyway, no? Trinade niya ng Taiwan. Di naka-Taiwan na siya ngayon, no? Anyway, ganun nga rin ang balak ni sir. Sinabi ko naman, no? Na kung sakasakali, sir, pwede mo namang i-trade in. Okay? Dalhin mo lang rito, gumagana man or hindi. Appraise natin, tignan natin kung ano yung pwedeng pakinabangan. Bakit ito? Mga trade-in, subasta, ganun. Ano yan? Bakit? Bakit ako tumatanggap ng ganun? Kasi lifetime warranty ako eh. Di ba? Lifetime warranty ako, kailangan ko ng mga piyesa. Yan yung mga pinagpiyesahan ko. Halimbawa sa ito, trade-in mo sa akin. Kukunin ko yung mga laman loob niyan, yung mga piyesa niyan. Para kung sakaling meron akong customer na nasiraan, meron akong mapagkukuha ng kakatayin na piyesa. Kaya, lifetime warranty tayo mga Airsoft, no? Kung mga minor parts lang, walang problema. Hindi natin pag-uusapan yan. Huwag lang yung mga major parts na nasira dahil resulta ng misuse. Ano ba yung misuse? Kapabayaan. Number 1, nababagsak yung unit. Number 2, hindi nagsisilicone oil. Number 3, hindi ginagamit ng tama yung unit. Okay? Kung yung unit, ikaw lang ang gagamit, walang magiging problema eh. Sa totoo lang. Masisira lang yung unit mo pag hiniram na biyenan, ni kapitbahay, ni best friend.
pag ginamit ng mga taong hindi naman talaga marunong. Yun. Yun. Kaya, iwasan mo magpahiram. Okay? Hindi naman sa sinasabi kong magdamot ka. Pero ganun na nga. Gamit mo yan eh. Di ba? Gamit mo yan eh. Pinuhunanan mo. Kumbaga, pinaglaanan mo. Ang tanong, pag ba nasira ng kapitbahay mo or ng biyenan mo, babayaran niya? Hindi naman, di ba? Sorry lang. O, di ba? Kaya, hindi naman sa nagdadamot, no? Pero, yung gamit mo. Yung toothbrush mo. Yung brief mo. Di ba? Hindi mo pwedeng ipahiram. Okay? Ganun din sa airsoft. Sabihin na nilang madamot ka. Pero, tanggapin mo yun, madamot ka. Kasi unang-una, hindi sila nakakaintindi ng airsoft. Kung hindi nila masisira yung unit mo, makakapahamak yung unit mo. Di ba? Kaya, madamot ako sa madamot. Di ba? Okay, so, yung unit ng ating airsoft, meron ng gas. Okay, meron ng gas. Then, maglalagay na tayo ng bala mga airsoft, ha? Gamit tayo ng reloader. Ang tawag dito, speed loader. Hatakin natin ito pababa. Then, place your other thumb here. Kasi, pag ito nabibitawan, pwede mabasag to. Atak! Place your other thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Okay? Kung mapapansin nyo, mga airsoft, di ba may bungi? Huwag ninyo nga hayaan na ganyan. Kailangan, walang bungi. Kalugin sideways, walang bungi. Di ba? Dagdagan natin bala. Maximum rounds, 27, pero ang allowed lang 20 to 23 para hindi masira yung spring. Tandaan nyo mga airsoft, pag ang spring nasira, walang replacement spring. Okay? Pag ang spring nang hina, hindi niya na kayang itutulak yung bala papunta sa unit, wala kang mabibiling replacement spring. Worst case scenario, bibili ka ng isang buong magazine. Tandaan nyo mga airsoft, kung papaniwalaan nyo ako, papasalamatan nyo ako. Pero kung hindi nyo ako papaniwalaan, iiyak kayo later. Na? Sinasabi ko lang yung totoo, kasi ayaw ko mapahamak, especially yung mga client ko, yung mga airsoft ko. Okay? Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire, okay? Sir, firing po tayo. Okay, firing. Tira na. Sige, sir. Headshot lahat, Okay lang yun, sir. Ano, okay lang? Yung dire-diretso. Okay lang. Baril yan, sir. Okay lang. Yun. Open slide. Tawag yan. Medyo nanginginig si sir. Okay lang yan. Normal lang yun. Lahat ng first time nakakanginig. Ano ako, boss eh. Lahat ng first time nakakanginig na. So, open slide kasi wala nang bala yan. Okay? Pasensya ka na sir ha. Alam mo kasi dito, sa totoo lang, yan ang kaya dinudumog ako ng customer. Kaya maraming gusto yung way ng pagbablog ko. Maraming kaya nga po ako napapunta sa marami inyo. rin naiinis. Kasi masyado akong diretso. Hindi, kaya nga po ako napapunta sa Dito inyo. kasi, sa Big Man kasi, ang pupunta rito, hindi mga taong bonjing. Hindi balat sibuyas. Ang pupunta rito sa Big Man, yung hobbyist na talagang gustong sumubok. Yung hobbyist na talagang matino yung pag-iisip. Pero kung ikaw, bonjing ka, mali yung mindsetting ng katwira mo, mamimisinterpret mo yung vlog. Sabihin mo, mayabang, di ba? Mga airsoft, mas gusto ko nang tawagin akong mayabang na diretso yung pananalita kesa ng bobola. Di ba? Dito kasi, customer and client, seller and client relationship, hindi natatapos paglabas mo ng shop. Okay? Because of our lifetime warranty, yung mga customer talagang bumabalik at bumabalik, no? Maayos na serbisyo, magandang serbisyo, quality unit, yun ang ino-offer namin. Biruin mo China, pero naka fine tuning, naka trigger job. O di ba?
Sa iba, bili ka ng China, maggagas ka 7 seconds. Pero yung may 7 seconds, tayo 2 seconds lang. Di ba? Doon pa lang panalo ka na, sir, no? So, ay China, lifetime warranty. Ka problema, wag mong kakalikutin, sir. Dalhin mo na lang sa amin, ha? Okay, mga airsoft, unit natin ka airsoft, nag-open slide. First thing to do, always release the magazine. Okay? Wag niyong gagawin yung bad habit na nire-release to tapos ire-rest. Puputo. Delikado yun. Release magazine first, then the slide, pull back, wag hatakin to. Then rest the hammer. Ang hammer ng Glock, hindi tulad ng 1911, nasa labas, ito, nasa loob. By pressing the trigger. Okay? Tapos, yung uni, yung magazine, prone sa pagkakalik pag nalaglag. Iwasan natin malaglag. Kung nagkalik, tawag kagad. Okay? Kasi yung leak is a minor issue na pwede nating maresolba via online, via video call. Okay? So, yung magazine, kung itatabi, siguraduhin walang lamang bala para hindi manghina ang spring, wag nagbababad ng bala, then pasingawin yung gas. Okay? Ito, press lang. Kaya lang, marami pang gasto. Sayang. Pag pinasingaw ko. Pero dito pinapress yan. Napapanood mo naman sa mga vlog eh. So, hindi ko napapasingawin, ha? Kasi malamang sa malamang, pag uwi ni bossing sa bahay, pero in fairness, nanginginig siya, first time kinakabag, headshot lahat. Headshot. Okay lang. Okay, sir. Maraming salamat sa iyo. Sir Leonardo, mahusay. Mahusay si sir, no? So, yung unit niya, ready for packing. Ay, hindi pa ready for packing. Yung unit niya, ita-travel niya. Sir, meron lang akong konting paalala. Sige po. Okay? Lifetime warranty. Kung nagka-problema, dalhin sa amin. Point 20, gagamitin mo, sir, pag walang hangin sa paligid. Okay. Okay. Kasi sensitive yan sa hangin. Yung point 20, sa hangin, nagwawabol. Okay? Yung point 25 naman, mas stable to, mas mabigat, straight. Outdoor sa outdoor. Pwede, sir. Tapos, yun lang naman. Huwag pabayaan sa silicone oil. Okay? Tapos, yung unit, sir, pag gun ban, hanggat maaari, huwag na pong i-travel. Okay? Kung hindi maiiwasan, kailangan i-travel, kailangan nasa loob ng gun bag. Hindi naman po matatravel niya, sa bahay lang talaga. Sige, sir. Tapos, pag nagmumotor, huwag lang isusuklit. Ha? Ayaw po. Kumbaga, nasa GB box o nasa compartment, okay lang yun. Ngayon, bakit nakabag? Sir, kasi meron tayong batas na yung mga bag is part of the personal belongings ng tao, no? So, hindi pwedeng pabuksan, hindi pwedeng ano ba to? Siyasatin, no, ng mga enforcer. Okay? Ngayon, kung sakaling ganun man ang mangyari, i-insist nila, pakita mo. Wala ka naman tinatago. Airsoft lang naman. Okay? Wag lang mangyayari na yung unit mo is nakasukbit sa'yo. Yun lang ang iiwasan, sir, ha? Iwasan, tapos wag mangyayari na yung unit nakalagay lang sa motor, di ba? Kailangan yung unit, kung nasa motor, naka-gun bag. Okay? Ang ganda ng bag natin, mga ka-airsoft, oh. Makikita nyo, sakto-sakto, hindi malalaglag, di ba? Ganyan, yan ang quality, di ba? Hindi tayo magpapagawa ng paper bag na useless. Putya, yung paper bag ayoko na magsalita. Ha? Ano? Yan ang quality, oh. Di ba? Bag at bag pa lang, magkano yan, no? Tapos, yun lang naman, sir. Wala naman ng ibang, kailangan na sa unit. Basta yung sabi ko lang, sir, ha? Okay po. Iwasang magpahiram. Madamot ka na kung sa madamot ka. Kasi, kung sakasakaling magka-problema, hindi ka naman nila tutulungan. Pakaganda. Okay, mga airsoft. Thank you po, Sir Leonardo Mahusay.